Hello, good morning. Ako di ay si Charmaine Rosal Parcon. I'm actually a registered nurse sa Pilipinas, also a registered nurse here in the UK and at the same time sa US. So, at the moment, na ako karon sa United Kingdom. I'm currently working in one of the trust here, which is located here in Southampton. So, ang name sa trust nako is University Hospital of Southampton. Now, random or good kayo ni siya nga video mga geng, no? Kay wala lang ka ng day off na ako and ako may gabantay sa akong anak and while galuto ko sa pagkaon sa akong anak and nagdula siya, busy siya sa ang life po da akong anak. Himo na lang tag video. So, yeah, ako ning gibuhat nga video para at least makatabang ta sa ato ang mga newly registered nurses o katupong sa mga nurses nato dinha nga ga-aspire maka-abroad, especially those nga kanang gusto mo anhi dinhi sa UK, no? So, ako lang i-lay out kung unsa nga mga exams ang inyohang kinahanglan i-take para makaabot mo diri sa UK. So, naitulo ka exam nga kinahanglan ninyo i-take. Ang duha ani ka exam, you have to take it sa Pilipinas. And then, the other exam, imong kuhaon, pag abot na nimo dinhi sa UK, pag na-clear na to nimo tong first two exams sa Pilipinas. So, unsa maning duha ka exams na kinahanglan nimo i-take sa Pilipinas? Ang first exam is ang ilaang gitawag nga English Proficiency Exam. So, naatay duha ka, I think duha ka accepted nga kanang English exam, which is the IELTS, International English Language Testing System, and OET, Occupational English Test. Dili kay ko familiar sa OET since IELTS man gud akong gi-take. And the second requirement or second exam is what they call the CBT. Nakalimot na ko, computer-based test, but basically, from the word itself, it's a computer-based exam. During my time, 100 items to siya. And it's just multiple choice. And basically, i-measure agad niya ang imong nursing knowledge, nursing foundation. So, kung naa kay, like, good yun imong foundation sa nursing skills and nursing knowledge nimo, goods na kam. I'm pretty sure 95% mo pasar ka ato. So, balik ta dito sa kanang English exam, no? So, moto akong gingon IELTS ug OET. So, sa IELTS pag yun di ay, which is moto akong gitake para makaabot ko dinhi, there are two types sa IELTS na ay gitawag nila nga academic ug general training. Dayon, kung nursing or nurse imong applyan dinhi, kinahanglan imong i-take nga IELTS is academic exam. Dayon sa IELTS naa pa jud siya duha ka testing giving body but natawag nila, which is the British Council and the IDP. For me, I don't know the difference nila, but giving body lang na sila, per both are accepted. Just make sure nga academic ang inyong i-take. In my case, British Council akong gitake. And ang required score sa IELTS for nurses para makaabot din sa UK is there are listening, reading, writing, and speaking subtest. 4 ka subtest. So, sa 4 ka subtest, tulo ani ka subtest, kinahanglan ang required is 7 na band score, which is the speaking, listening, and reading. And then sa ikaupat nga subtest, which is the writing, giubsan na nila. Well, during my time, katumoto nga time nga katong pag-abot na ko dinhi, ilaan ang gipaubsan ang writing. Instead of 7, gipamubaan nila to 6.5. So, di ba, kapyut ra gyud pod kayo ang akong score kay writing na ko yung 6.5 besh. Sinong mag-aakala? But to be fair, self-review naman pod ko ato. So, anyway, that's another story. So, moto siya. So, make sure nga kung mag-IELTS mo is academic inyong i-take. Pili na lang mo kung IDP. I think IDP is Australia and British Council. Pero the same, they're both accepted para din sa UK. So, and then the CBT. So, my game plan. Akong i-share akong game plan before. So,
kuan actually wala gid ko'y plano na moanhi dinhi sa UK or mo abroad. Well, na ko'y plan mo abroad before, but Middle East, mga Gulf countries to akong plan, but wala gid ko na swertean dito, no. So pahulay sa to nako siyang idea, and then come 2018 na ako'y friend nga naa na siya dinhi sa UK. Then iya kong gi-message nga, "Uy, basin ganahan ka maganhi dinhi sa UK kay gamas ato nga time pre-pandemic gamas hiring man sila." Then anak ko nga, kanang kuan man kanang mahadlok ko, mo to akong ingon siya, mahadlok ko din kanang 'di ba mahal man ang mga exams. Tinod man jud mahal lang mga exams, like imagine ang IELTS ato nga time sa ako 10,000. I'm not sure pila na karon, 14 naman siguro sa Pilipinas or 16. I'm not sure. But yeah, to give you a rough estimate mga anak. So ano ko nga wala man ko'y budget Then hello, minimum wage earner rabi ang mga nurses sa Pilipinas niya. Sad lang kaayo hunahuna nga para maka-abroad ta kinahanglan pa ta mo take og mga exams. Yes, no, okay, please. So dito be nagtok pa man si mama. Okay? Nagcook man si mama sa food nimo. So sad kayo hunahunaon nga for us nurses to be able to go abroad. Kinanglan ta og mga exams. And these exams are very costly. Like mahal jud kaayo siya. And napadi ay one more. Kanang makasad kay hunahunaon nga. And it's a sad truth and it's a reality nga sa Pilipinas, ang English exam gihimo na nilang money making na kuan. Like ginegosyo na nila. Kay seldom kaayo ko makabati og kanang mga nurses nga mo take og IELTS one take lang, then makuha na nila ang required band score. Like sad truth yun na siya and a reality. So moto siya na anak ko sa akong friend nga kanang murag sige lang kanang tan-awon lang nako, but sige man gud ko niyag encourage. So ako sige try nako per. So wala ko'y plan, pero I'm a type of person nga, sige, go with the flow. So, wala man ko'y budget. So, nag-self-review ako ato. So, ang akong gigamit pag self-review, time pa sa, kanang kuan pa di ay, ang akong game plan pa jud ato, i-share lang nako. Make sure nga, i-clear sa ninyo ang English exam. Kay lisod, as what I've said, lisod kaayo makuha ang kanang required nga score, cause the reality is gihimo na gud nilang negosyo ang English exam sa Pilipinas. So I'm sure kung ma-clear ninyo ang English exam ninyo, kuan manggod siya kanang validity ang English exam, especially ang IELTS 2 years ra. So paspasan gud nimo kanang das-das gud pag ma-clear na nimo ang exam nimo sa IELTS kana kuha dig CBT, then apply dayon og kanang mga kuan kay kanang ang akong game plan man good before, like katong na-decide na gyud ko nga sige makanang kuan mag self-review ko is kanang IELTS gyud ang akong giunag review. Mo gyud na ako ang giunag review kay I know nga mo gyud na siya ang pinakalisod nga i-clear. Kay mostly pud sa mga agencies man good, ang una jud nilang pangutana nana kay English exam. Kay dinha man good masangit permi nga to ang mga nurses sa Pilipinas no kanang English exam. So moto nga nag self-review ko, ang akong gigamit sa self-review nako sa speaking is sa YouTube ra ko na ay kanang search lang ka kanang mga speaking IELTS speaking test na academic. So mag-practice lang ka dayon sa listening pod na upod online kanang i-search lang nimo kanang mga IELTS academic listening test nga kanang mga kanang sample didto ra kanang kuano gid to computer gid to og headset nako og kanang pen and paper didto kanang dasig lang gid kaayo ko, then ang sa listening speaking and then ang sa writing lang medyo lisod no kay do na ay kanang mga sample nga kanang mga makita nimo sa internet. Ang sa speaking manggod lisod sa writing manggod lisod kaayo siya kay walay mo correct sa imo kung ga self-review ka, especially pag kanang structure bitaw ka kung sakto bang imong structure pag kanang construct sa imo ang kanang writing. So murag kana lang gyud pero dasig lang good. Kung ikaw mismo ma-assess na naman nimo imong kaugalingon kung kanang okay ba ka og kanang writing kay naaman po'y uban nga kanang writing lang ang ilaang kanang kuan ay mga anang personal tutor like either online or face to face kay napod ko'y kaila nga nag
face to face siya, writing na ang gipakuan. So anyway, yeah, kan online na gid ko to tanan. Then ang sa CBT pod is kuan kanang ako ang friend gitagaan ko niya og kanang murag reviewer, murag to siya kanang booklet nga 1,000 questions sa CBT. Though I'm not sure karon ha kay kato nga time manggod pag take na ako sa CBT 100 items siya, multiple choice, and kanang I think pag human na mo og take ato pagka the year after kay ilang gi-change ang CBT format na naanay computation, so dili kay ko sure sa flow sa CBT at this point ha. But yeah, during my time ko ano to siya 100 items multiple choice. So moto nag self-review ko, and then ang ako ang game plan kay again going back minimum wage earner ta, wala tay budget, diba? So kanang wala pa ko nag-apply og mga kana agency ato. Ang akong gibuhat self-review, then kuan kanang wala man koy like kung ang ako mong plan ako, sige i-take na ko jud ning IELTS unahon sa nako. Pero kay nakahunahon ako kay ang CBT mang good kinahang merg ato nga time sa amo ang time 2018 or 2019 ko ni take kay sa Sibura siya na exam, then ano ko nga idungan na lang nako nga ko ang CBT og ayaw sana sige na please lagi sige na kuan kanang ako idungan na lang nako og book, idungan na lang nako og take. So kung para gid ni sa ako kanang para gyud sa ako nya ato nga time kay I know nga for myself naning man gyud kay ko ato nagtuon, naning gyud kay ko nagtuon, so naning kay ko nagtuon atong IELTS. To be fair lang pod na naman pug koy kanang like kanang idea sa IELTS kay ni take naman gud kog IELTS back in 2012. I think that was for my nag-apply lagi ko, diba, na ako'y kanang plan pod before atong 2012 nga mag-Canada unta, so na required gyapon ng IELTS sa Canada, but sad to say wala na ako naabot ang band score, so gipapahulay sa tuna ko siya nga idea. Then going back to 2018 moto na ko nga sige take na lang ko og kanang IELTS, then idungan na lang pud nako ang CBT kaysa Cebu man kinahanglan i-take ang CBT para at least kaisarang kanang kahago, kaisarang kanang anxiety ug kaisara ang kanang bitong disappointment kung mopasar ko or dili. Then for me kung mopasar ko para jud siya sa ako ang idea kay na nagtry naman gud ko daghan na kay kog disappointments before kay gusto jud ko mo kanang mo abroad sa Gulf country pero wala gid to siya na nagmaterialize, so mo ko para kaisa ra disappointment tanan. So moto nga gibook nako ang ako ang IELTS like 1 day apart, imagine na. Kay para maka-save ko like pamasahe, and at the same time maisarag bitaw ang kakapoy, ang kahago, ang anxiety nimo. So nagbarko ko ato pa Cebu dayon October man Japon siguro, ay dili September ko ning take ato, September 2019 ko ning take ato. Dayon kanang nagkuan na ganing ko ato kanang unsa tawag kanang kay ang nagbarko ko, and then ang ako ang manggong kanang ang CBT kanang testing center is kanang sa ubos kay na siya kanang bitong kanang murag dili siya lodging house, kanang bitong murag aircon siya pero daghan mo mag-share sa room. Ay mer siya kanang bunk beds bitaw, din na lang kay cortina ana, din barato raman pud siya. Like paggawas nimo sa kanang sa Pantalan sa Cebu, like 5 minutes taxi lang siya. Dayon ang katong akong gistayhan is naa sa second floor. Then ang third floor testing center na sa CBT. Dayon naka-remember ko ang ako ang sa Park Lane ko nag-take sa IELTS. I think una ang ako ang IELTS before ang akong CBT. So anyway, moto nag-book ko dito 400 do siya, 400 or 450 like for 3 nights I think or 4 nights. Kana as in budget na jud kaayo din sa ubos kay naa sila canteen. So like one, so ang first nako di ay ato nga pag-abot nako nag-check-in ko, and then una nako pagkaugma dayon ako exam ato buntag IELTS nako nga exam. So buntag is kanang ang tulo ka subtest which is the speaking, tulo ka subtest which was the writing, the listening, and the reading. And then break lang og 1 hour. Dayon pagka 1 o'clock na pod kay speaking exam nako. And then like ang speaking exam is kuan lang siya mga
20 minutes, 30 minutes. Na waiting time, then pagsulod nimo 20 minutes ra, like, or 20 or 30 minutes ba to, then uli na din, and mauto siya. So like then ko sige, das lang yapon, sige ra jug kabalo mo, sige ra jug kog ampo ato nga ko, Lord, oy kung para gid ni sa ako, ihatag gid nimo. Then mauto na pa tulog ko. Then the day after that, kuan na pod CBT na ako. Like, I think ako exam sa CBT ata is 9:30 or 10. So ning mata ko og 7, dayon wala, nag-devotion pa ko ato, nag-grocery ko, and then kanaog ko sa ubos para magpamahaw. And then pagka mga 10 man siguro to ako exam, pagkang 9:30 ni saka na ko dito sa third floor, kay dito na third floor naman sa akong gistayhan ang murag CBT testing center. Din murag kuan siguro ko 1 hour ako nag-take ato nga exam, dayon pagka nigawas na din ko. So, like, for example, 10 ako ang exam, nigawas ko 11. Then, after 30 minutes, naka-receive na din ko og email, nga pasar ko sa CBT, nga na siya kadali. But sa IELTS exam, was gawait ko og, like, 15 days. Dayon, napadyo'y twist ang ako ang IELTS exam. As in, kanang, basta, gabi to. Giampo, gito na ako og 30 days ni Mama Mary, ako ang IELTS exam. Miracle, gid kayo to. But that's for another story. So yeah, so IELTS and CBT, and then pag once na clear na ninyo, kung nakapasar na mo og IELTS, nakapasar na mo og nakuha na ninyo ang required nga kanang band score, no, kanang CBT pasar na pod mo, das na dayon mo og kanang send application sa mga agency. Kay para at least confident na ka pag pangutanan ka, magpa-line up ka sa agency, confident na ka pag mangutana sila, kay naman sila may pre-screening na questions nga na ba kay CBT, na ba kay IELTS, o di may confident na ka nga, yes, na ko IELTS, I have the required ko on. So di ba, mura to siya, tip lang to siya dayon. That's for another story na pwede ako ang IELTS. And then pag naana mo'y agency, i-line up man mo ana nila og mga trust. And then, pag naana mo'y trust, makakuha na mag-job offer, and then, blah, blah, blah. Kinanglan pa mo og verification na sila ginatawag diri nga NMC. So, kanang NMC is an online portal nga kinanglan nimo i-upload tanan nimong documents dito, ang imong IELTS exam, ang imong PRC, and then NMC, which is the Nursing and Midwifery Council here in the UK, kaya makik-coordinate na sila sa PRC for your professional licenses nga i-verify pod nila, as well as you also need like physical exam, and kana bitong like indemnity nga sa tuig kanang na like nga fit to work ka ana. So kinanglan na kay doctor, or like kanang kung sa inyo ang kung sa company ni mga gi-workan, sa hospital nga gi-workan kanang resident doctor ninyo nga mag-send ng NMC og email nga kanang ikaw kung fit to work ba ka, then nalim questionnaire nga ikuan ang doctor i-comply, and then i-upload or i-send back. But anyway, yeah, that's it. I will make another video kay gahilak na akong anak about it. If you have any more questions, please paki-comment lang below para ato ang matubag. Okay? Bye! Thank you for watching, mga gengs!